Ka ba or OFW? Alam mo ba kung anong healthcare coverage meron ka at talaga bang lubos mo itong nauunawaan? This video. Thank you so much. Welcome sa ating channel kung saan ingatan at palagoy ng perang pinaghirapan. Ako nga pala si SP Maristela Banaag, isa po akong single mom, OFW, and financial educator. By the way, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, hit the notification bell and subscribe now na. Kwento ako sa iyo tungkol kay Tita Beth. Noong may trabaho pa siya, nakadepende lang siya sa HMO na provided ng company niya. Satisfied doon naman siya sa mga benefits. Actually, nagagamit pa niya at namomonitor niya ang kanyang kalusugan. Pero, noong nagretiro siya, wala na siyang coverage. Wala na rin ang HMO na provided ng company niya. Bigla siyang nagkasakit at naubos ang ipon niya sa hospital bills. So, may edad na siya, wala siyang trabaho, walang pera, at sobrang hirap ng buhay dahil nga sa sakit. Tinitiis na lang daw niya ang kanyang sakit. Kaya naman, sa video na ito, isi-share ko sa iyo ang comparison between traditional HMO na provided ng company versus long-term healthcare tulad ng Kaiser Savings Program. Sa traditional na HMO o short-term healthcare, number 1 is renewal is not guaranteed if with high claims. Ayan ang masakit. Kapag madalas kang mag-claim, pwedeng hindi na i-renew ang HMO mo. So, paano ka? Hindi sure ang coverage. Number 2, yearly increases of premium until age 60. Ayan ang masakit. Taon-taong tumataas ang premium hanggang umabot ka ng 60 years old. Habang tumatanda, mas nagmamahal. Number 3, generally, no insurance coverage. Some provide insurance but very low coverage naman. Karamihan ng HMO na provided ng ating company or employer walang kasamang insurance. Kung meron man, sobrang baba lang ng coverage nito. Number 4, no accumulation of unused health fund. Kapag hindi mo naggamit, unawain kapag hindi mo nagamit ang health fund mo, hindi ito naiipon. Sayang ang hindi nagamit na pera. Nakakapanghinayang, di ba? Number 5, no return of premiums for non-utilization. Kung hindi mo nagamit ang iyong HMO, walang refund or walang balik na premium. Wala kang makukuhang pera, di ba? Nakakapanghinayang, bayad ka ng bayad pero wala namang bumabalik sa'yo. Number 6, covers only up to 60 years old. Hanggang 60 years old lang ang coverage ng HMO na provided ng ating employer. Paglampas ka na dyan, wala ng coverage. So, paano kapag tumanda ka ng mahabang panahon? Number 7, pre-existing illness is not covered during the first year and lifetime permanent. Exclusions may be issued on the second year onwards. Unang taon, hindi covered ang pre-existing conditions. Sa pangalawang taon, pwedeng hindi na talaga i-cover. Number 8, not flexible, non-transferable benefit design. Ayan ang mahirap din, di ba? Hindi flexible ang benefits at hindi pwedeng i-transfer sa iyong immediate family. Fix na ang coverage. Number 9, reinstatement is limited only within 30 days of lapse policy. So, kapag na-lapse ang iyong policy, 30 days lang ang palugit para i-reinstate. Pag lumampas na doon, wala na. Sorry ka na. Number 10, continuous yearly payment terms. Ayan na. So, kailangan mong magbayad taon-taon para continuous ang coverage mo. Walang option para spot cash o short-term payment. Samantalang ang long-term healthcare tulad ng Kaiser Savings Program, naman, number 1 is renewal is guaranteed. Wow. Siguradong marirenew ang coverage mo kahit may high claims ka na. Laging may protection. 2, fixed premium for 7 years only. Fix ang premium for 7 years, walang increase. Alam mo na agad ang babayaran mo yearly. 3, with 4-way insurance coverage. Number 1 is term life.
May life insurance na protection para sa'yo at para sa family mo kung may mangyari sa'yo. And then of course, accidental death and dismemberment. Covered ka kung sakaling may aksidente at may mangyaring hindi inaasahan sa'yo. Number 3, waiver of installment due to death. Hindi na kailangang bayaran pa ang natitirang premium kung sakaling mamatay ang plan holder. Number 4, waiver of installment due to permanent and total disability. Hindi na rin kailangang bayaran ang premium kung may permanent disability. Number 4, all unused health fund accumulates with interest. Ito ang maganda guys. Lahat ng hindi mo nagamit na health fund, naiipon at tumutubo pa at ibabalik ito sa'yo. Hindi nasasayang ang pera mo. Number 5, return of premiums up to 85% of the contract price for non-utilization during the paying period. Kung hindi mo nagamit ang iyong healthcare, may balik premium hanggang 85%. Wow! May nakukuha ka pa rin on the maturity period. Number 6, covers beyond age 60 with long-term care yields. Covered ka pa rin kahit lampas ka na ng 60 years old. May long-term care pa rin na kasama. That's a very good news. Number 7, pre-existing is not covered during accumulation period. No exclusion after the 7th year of coverage. Hindi covered ang pre-existing conditions sa 7 years of paying period. Pero pagdating ng 8th year, covered ng lahat. Number 8, flexible, transferable, upgradable, and maybe related benefit design. Flexible ang benefits, pwedeng i-transfer, i-upgrade, at i-adjust ang dates. Talagang akma sa needs mo ito. 9, reinstatement within 2 years of lapse policy. Ang tagal-tagal, di ba? Kung mag-lapse ang policy mo, may 2 years ka para i-reinstate ito. Mahaba-haba ang palugit, di ba? Kumpara doon sa short term. Number 10, 7 years or spot cash payment option. Pwede mong bayaran ng 7 years o isang bayaran lang. Mas madali at flexible. Mamimili ka ng gusto mong mode of payment. Magdesisyon ng maayos at alamin ng mabuti ang kaisor na isang HMO. Ang traditional HMO ay okay lang habang nagtatrabaho ka pa. Pero paano na kapag nagretiro ka, bigla kang naalis sa trabaho, paano ka? Ang long-term health care naman, gaya ng Kaiser 3-in-1 Savings Program, ay may kasama itong savings at investment at may protection ka pa rin. Covered ka kahit beyond 60 years old ka na at may peace of mind ka pa. At kapag hindi mo nagamit, tanda na kapag hindi mo nagamit ang annual benefit limit mo sa hospitalization for 7 years, ibabalik sa iyo ang up to 85% of premium of your contract price. Yehey! On the maturity period. Gusto mo bang malaman kung paano ang proseso ng pagkakaroon ng Kaiser? E-message mo lang ako para mag-guide kita. Thank you so much. God bless you.